Acts chapter 15 verse 36. Human sa pipila ka adlaw si Pablo miingon kang Bernabe, mamali kita og duawon nato ang mga kaigsuonan sa matag syudad nga atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug atong susihon kon naunsa na sila. Buot ni Bernabe nga pakuyugon si Juan Marcos. Apan maoy hukom ni Pablo nga dili paubanon si Juan Marcos kay wala man gud siya mulahutay pag-uban kanila hangtod sa pagkatapos sa ilang buhat apan mipauli inoon og gibiyaan sila didto sa Pampilya. So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong now aning verses is may tungod kini sa pag bulag pag-separate nila or separation tungod sa conflict kay ang duha wala ang nagkasinabot. So atong tan-awon unsay hinungdan nganong nagkuan sila. So matud pa nga human sa pipila ka mga panahon si Pablo si Silas Pablo si Barnabas, Bernabe siya sa Bisaya. Ningon sila nga let's go back and visit each city which we previously preached the word of the Lord. Balikan daw kuno nila ang mga syudad nga ilang gipangwalihan. So to see how the new believers are doing aron susihon kung kamusta na ang mga magtutuo dito. Barnabas agreed and wanted to take along John Mark. So, gusto ni Barnabas nga ubanon kuyugon si John Mark. Pero si Pablo, but Paul disagreed strongly. Dili gyud wala ginisugot si Pablo kay ngano kuno si John Mark kuno wala nibiya kuno nila sa kuan Pampilya ug wala na ni padayon sa buluhaton. So mo na nga nalain si Pablo ni John Mark kay wa nila hutay ni undang siya o walay insurance, walay paglahutay o ang iyang kasing-kasing is lahi jud. Now, ingon din nga in verse 39, their disagreement was so sharp that they separated. Barnabas took John Mark with him and sailed for Cyprus. So, nagrabi ang ilang lalis. Ang ilang pagbangi, busa nagbulag sila. And then, si Barnabas, giuban ni si John Mark, kaya siya may gusto mo uban ni John Mark, niadto din sila, nilawig sila paingon sa Cyprus. And then, si Pablo chose Silas. And as he left, the believers entrusted him to the Lord's gracious care. So, mauto nag-change partner na sila tungod sa disagreement, tungod sa kanang paglalis. So, bisan tuod og kining partner sila, apa naaman sila yung mga choices, naaman sila different likes. O, kay si Barnabas, ang gusto niyang ubanon, kuyugon nila, balitulo na sila, si John Mark. Oh, and then, kining, ang gusto ni Paul nga dili ubanon si John Mark kay di mo lahutay og trabaho, dili mo lahutay og buluhaton. So, di siya ganahan ingana. Mauto nga strong man jud kuno kay ilang disagreement, ilang dispute. So, nag-end ang ilang partnership, si Barnabas ug si John Mark, si Pablo ug si Silas, ug matud pa Paul chose Silas as he left. The believers entrusted him to the Lord's gracious care. Ang mga believers kuno isalig kuno kang Pablo sa grasya sa Ginoo. Then he traveled throughout Syria and Cilicia, strengthening the churches there. So, ang ilang
labaw ani panahon na kay si Pablo man jud. Kay grabe man gid siya kapag ka empowered si Ginoo, grabe gid kainit ang kalayo sa Espiritu Santo ngadto kaniya. So wala gid siya mapalong. Unay nindot diya nga ang kung ang kalayo sa Espiritu Santo nag-init, nagsigas atua, bisan pag naay conflict dili na makapaluya, makapapalong. So ingana ang isa ka timailhan nga kuan. And then ni travel silang Pablo si Silas sa tibuok gid nga Syria and Cilicia. Unsa ilang gibuhat? Strengthening the churches there. Ilang gilig-on ang mga kaiglesia didto kay maudyo na kasagara ang ginabuhat sa mga empowered, guided by the Spirit of the Lord is mulig-on, mo build up sa mga believers. Ang purpose is mutabang gid sa mga believers, mo pakaon gyud para malig-on sila. So ingana ang motibo, ang hunahuna sa mga alagad si Ginoo nga diin gigamhan sa Espiritu Santo para magpamuhat o pagpamuhat sa buluhaton. So dili ipasabot nga ang mga alagad si Ginoo wala po'y conflict, na ay mga conflict kay pagpadayag po na, pamaagi po na sa pagsabot nato nga dili perfect ang tao. Dili perfect ang tao, dili forever ang partnership. Kay usahay na ay mga conflict lagi sa lain-lain ni mong likes, lain-lain ni mong kining standards. Okay. So gani sa diha nga sa chapter 16 ani niabot ang panahon nga sige padayon magid alis Pablo si Silas unya grabe kaayo ang milagro ang naitabo og matud pa nga diin ang mga tao nga gigamit sa yawa pud para gid mapalong ang kalayo sa pagpawali, pagbuhat sa bulaton is nasuko kaayo ang yawa og nangitag bikil og maotong nga si Pablo si Silas gipapreso. Umuo din to sa prisuhan silang duha gipreso grabe gid dito tumoy-tumoy gid murag gibartolina gikuan pa gid ang ilang kamot og tiil gipang usasan sila gipang kulata sila before sa gipreso apan sa diya nga nagampo sila nagdaig sila tunga-tunga sa gabi is ang Ginoo nagmilagro. So moingon siguro tong uban katong si John Mark og si Barnabas nga tan-awa. Moingon si Ruto si Barnabas nga main na lang gid pud nga wala may nag partner ni wala ko ni padayon kay kanang maapil ko ka preso, maapil ko ka ulawan. Pwedeng ingana ang sulti ni Pablo og ni Barnabas og ni John Mark o moingon po si John Mark ato agi gabaan ito ana. So pwedeng ingana ang mga isulti, no? Pwedeng ingana isulti. Pero ang Ginoo nakabalos unahan. Napreso man tuod silang Pablo si Silas, dili kay naa sila'y sala. Kung dili ang yawa na suko lang sa ilaha. At ubangan sa Ginoo wala sila'y sala. Apan namuot ang Ginoo og nagmilagro. So naay mga panahon nga negative ang ipasinati ni Lord sa ato through conflict. But God is just watching sa ato akong ika-discourage ba nato, ika-pandol ba nato, imulag ba nato sa Ginoo. So kabalo si Lord nga unsa ikapalong sa atong kasiga kadasig sa pagpangalagad si Ginoo. Kabalo siya kinsay mapalong, kabalo siya kinsay dili mapalong. So atong sabton nga ang Ginoo nagtawag nato para magpadayon tag siga. Amen. Kay ang gasiga matud pa naapay oil. Di ba? Ang nagsiga is naapay oil, naapa siya'y lana, naapa siya'y kining gagana sa pagpangalagad sa Ginoo. Once ka napakay gagana pagpangalagad sa Ginoo, napakay oil na kay anointing mo like the 5
wise virgins nga nganong nagtukaw sila, nganong nagsacrifice sila magtukaw, because they have the oil of serving the Lord, oil of waiting, oil of hope. Ana siya. Sumuna nga magbantay ta sa atong kagalingon. Let's check ourselves. Do we still have the oil to worship, to praise, to wait, to preach, to intercede, to do the things that God has commanded us? Kay kung wala na taana, is wala na dada atong pagbati, wala na nada pod ang atong kining pakisama sa uban, because wala naman ang pinaka-importante nga kuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. So muna nga bisan tuog na preso si Pablo si Silas, which is naasiguro issue siguro na gimong issue siguro na ni John Mark, nga nasuko si John Mark ka Pablo, pero nakita nato na muhat ang Ginoo. Sumuna nga dili kita ka judge, because along the way God can do miracles. Makaimo gid ang Ginoo og milagro og gani. Grabe nga milagro. Imagine sadang nagdaig, nagsimba sila sa Ginoo, nag-worship sila sa Ginoo, nag-praise sila sa Ginoo, natayog ang praisuhan, og na ay dako kaayo nga lindog na itabo, og matud pa ang tanang pultahan nga abri ang ilang mga kadena, nga gapos ang kadena sa mga pineriso, nga gapos og matud pa ang jailer nahadlok siya nga mawad ang trabaho, og unsay akong buhaton para ako maluwas. Ingon si Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. So though before conflict, negative negative ang naitabo, murag lain jud paminaw, nag-away silang duha, naglali silang duha, si Pablo si Barnabas. Unya pag-abot ito sa partnership ni ng Paul ug ni Silas, positive ang tutok, nagwali sila, grabing milagro, nag-negative na pud siya kay napriso sila. Pero dito sa prisohan na napay positive na ito, nagmilagro ang Ginoo. So na mga panahon nga positive, negative ang atong sitwasyon para kay part na sa journey, part na sa testing, but it does not end there. When the situation is negative, as long as we are hoping, we trust the Lord, God can make the negative into positive. Ang negatibo mag-imuon sa Ginoong positibo, nga diana magmilagro. So we expect miracles when there is negative. Do not lose hope and faith and trust unto the Lord, because our God can make always a way for us to escape any negative situation. So there, at that time, God will know us well, kay ginatest man jud ta ni Lord. So dili pasabot nga kung naanay pakiglalis, naanay conflict, naanay disagreement, is negative na ang tanan. Naay uban nga kanang gika-discourage na gikakuan na. Pero para sa mga ligon, dasig, nagkalayo, is that's nothing. It's just a part, it's just like spice or mga spices. So kitang tanan mo agi anak, walay tao nga dili mo agi negative og positive situation. Walay mga taong dili mo agi og mga accusations, mga disagreement, mga conflicts in life, because as long as we are here on earth, very possible dyan na mahitabo. Very possible matabo. So mga lagad din sa Ginoo ha. Okay, mawa kining tanan, mawa na ni experience kuna natas langit pero napatas kalibutan, di jud ta ka expect nga di na mahitabo. Okay. Now another nga story nga naay conflict, na separation. Nag-separate silang Barnabas og si Pablo
na conflict. Okay, tanaw na to ang Acts chapter 11. Kay ang una agad ato nakiglali si ang suggestion naman to ni Barnabas nga ubanon si John Mark. Pero na-disagree gid si Pablo. Kay naa share point nga wala nila utay si John Mark, wala nag-uban didto. So moto ang kuan og naglalis na dayon silang duha. Tan-aw na to kinsa paylain nga nahimong naglalis, nahimong conflict og unsay nahitabo. Okay, sa kining Acts chapter 11 verse 1 to 3. Acts chapter 11 verse 1 to 3. Nakabalita ang mga apostolis og ang mga kaigsunan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo makadawat o nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli ni saway kani sana niya. So ang naitabuan ni sa chapter 10 mo umani ang pagkakabig ni Cornelius nga intel. Okay, good morning Gail. And then grabe gyud to ang pagpamuhat sa Ginoo si Cornelius nga usa ka kining kanang captain sa Italian regiment o usa siya ka tao nga maayo, may madlukon sa Ginoo, generous siya, gakatag siya og limos sa mga tao nga pobre, unya gadayeg pud siya sa Ginoo, gasimba siya sa Ginoo. Gipadaygan man na sa Ginoo sa alas 3 sa hapon nga nakita man siya panan-awon nga nakadungog siya sa tingog nga gitawag ang ingalan. Unya kay nakitaan man ang anghel sa Ginoo. Unya gitawag siya, tan-aw si Cornelius sa mao nga anghel. Og ni ingon ang anghel, ang imong mga pagampo, ang imong gasa ngadto sa mga pobre nadawat sa Ginoo. Og sama kinis usa ka halad. Yan siya karon pagpadalag pipila ka tao sa kupa og adto ay ang ngalan nga si Simon Pedro kay siya nagapuyo dito sa balay ni Simon nga magtitina dito dapit sa baybayon. Sumao din to nga as soon as the angel was gone, pag gawala sa anghel managsulti, Cornelius called two of his disciple household servants, a devout soldier, one of his personal attendants. Nagsugo siya duha ka sulugon adto didto. So pag-abot gid didto si Pedro nga nagampo matud pa nas ibabaw sa kining atop, nagampo, gipakitaan siya og panan-awon nga kining naay kining puntil natuntun unya naay mga hayop nga daghan nga mga hugaw. Unya ingon ang Ginoo nga patiya kana nga mga hayop og kauna. Ni unclean to siya, mga hugaw. Dili pwede pa kaon sa mga Hudiyo. Ingon din si Pablo nga, Pedro nga, Lord, wala man in town ko ni kaon og dili man jud kumuka og mga hugaw nga mga kuan kalanon. Ingon dayon ang tingog nga ayaw isipa nga hugaw ang gihinluan nas Ginoo. So kadto nga panan-awon nagbalik-balik kuno katulo ka pieces in verse 16 sa chapter 10. So na tingala gid naglibog si Pedro unsay pasabot ato. Ug matud pa human jud ato nga na kuan panan-awon na adayon ni abot na dayon tong sakop ni Cornelius ug gipadayag unsay tuyo nila ngadto kang Pedro. Okay. So muto ni adto si Pedro didto ug pag adto ni Pedro didto is grabe ang
gibuhat sa Ginoo kay namati gid pag-ayo silang Cornelius og ang iyang panimalay og ang mga gipang-imbitar pa ni Cornelius o gani kining na bautismuhan sila sa Espiritu Santo matud pa sa pulong sa Ginoo. In mo jump na ninta sa verse kining 13, Acts chapter 11 verse 13. Ingon dinhi, he told us how an angel had appeared to him in his home and had told him, ingon si Pedro, sultian mi niya giunsa sa anghel nga nagpakita ngadto kaniya sa ilang balay o isultian mi ni ana. Send messengers pagpadalag mga mensahero to Joppa and sumon ipatawag ang nga tao nga gingalag Simon Peter, he will tell you how you and everyone in your household can be saved. Kay musulti siya may tungod musulti siya para sa matag usa unsaon sa panimalay nga maluwas. As I began to speak, ingon si Peter, samtang ako istorya, Peter continued, the Holy Spirit fell on them. Samtang nagawali si Pedro, ang Espiritu Santo ni kunsad ngadto kanila just as he fell on us at the beginning. Okay. Kay nalimtan ako nga ang sa chapter 11 nasuko di ay ang mga pipila ka mga Jewish believers ni Pedro gikritisize siya pag-ayo nganong nakikaon siya ni adto siya sa balay ni Cornelius nga hugaw man to, a Gentile man to. So grabe gid ang criticize sa mga Jewish believers ni Pedro nganong ni adto siya didto. Nganong ni adto siya didto muna sa chapter 11 verse 1 to 2. The news reached the apostles and other believers in Judea that the Gentiles had received the word of the Lord. But when Peter arrived back in Jerusalem, the Jewish believers criticized him. You enter the home of Gentiles and even ate with them, they said. Ingon sila nga, pagbalik ni Pedro gikan sa balay ni Cornelius, pagbalik ni Jerusalem, grabing isyo. Siya, niadto ka sa balay sa mga hentil, nikaon pa jud ka dito. Sugi, banat-banatan siya. Mo din to nag-explain din siya nga unsay na hitabo. So, maigi kaayong wali niya dito, maigi kaayo pang niya libay kay siya. Pero pagbalik niya sa Jerusalem, grabing unsa na bash ayak, grabe. So gisulti day niya unsay nahitabo. Ug ingon siya nga human kamulo siyang wali ang Espiritu Santo mikunsad kanila sama sa pagkunsad sa Espiritu Santo kanato. Then I thought of the Lord's words when he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Ug ingon din si Pedro, nahuna-huna anak ko ang giingon sa Ginoo. Sa diyang ingon siya kang John, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Si John or Juan nagbautismo sa tubig, apan kamo mabautismuhan sa Espiritu Santo. Sumuoto nga nabautismuhan sa Espiritu Santo sila, si Cornelius ug ang mga taong naminaw didto. Hinluan gid sa once we are baptized by the Holy Spirit, grabe na ang cleansing ana, di ba? Ang kalayo muut-ut gid sa tanang hugaw. And ang water mo baptize pagyapon ang ma-cleanse pagyapon ang water. And since God gave these Gentiles the same gift He gave us when we believe in the Lord Jesus Christ, who was I to stand in God's way. Tungod kay ang Dios naghatag aning gasa sa mga hentil sama sa gasa nga gihatag niya kanato sa diyang gituot ta kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ta nga mo barog at tubangan sa iyang maagi. When the others
heard this, samtang ang uban nakadungog ani katong ni criticize si Pablo o Pedro, they stopped objecting and began praising God. Kana mo ninindot diha. Kay di pansakan man ni kuan ni Pedro ang iyang kaugalingon. Na naman kay naalagi po'y lalis na pud na po'y issue. Oh, so grabe gid nilang lain na kang Pedro gi ilang gilait-lait si Pedro nga niadto kadto sa balay ni kuan ka ni asana ni kaon pa jud ka didto. So gi-explain ni Pedro ang nahitabo nga dili to iyang pagbuot to sa Ginoo. Gani confirmation giingnan si Cornelius nga moadto ka patawag si Pedro. Si Pedro pud giingnan moadto ka ana balaya. Adto ka na kay ayog isipa nga hugaw ang akong gilimpyuhan na. So dili to tungod atong dili kuan lang to siya kanang unsay tawag ana figurative lang to nga speech nagigamit nga dili gid wala man to nakauna ang langgam na ati pasabot. Oh, naato siya ay anang parabolic to siya na ay parabol ato nga ayog isip pa nga hugaw na ang Gentiles nga hinluan nas Ginoo. Ang ginluan sa Ginoo, they were baptized with the Holy Spirit, they received the word of God. So ang maminaw daw sa pulong sa Ginoo, mainluan sa John 15:3, you are already clean by the word I have spoken to you. So sa dinan mati sila, nagdawat sila, nahinluan sila. Dahil kay nahinluan man sila, grabe pagkahinlo, ang Espiritu Santo mikunsad kanila para totally, completely mahinlo sila. Oh, totally mahinlo sila. So ito, ayaw isipa nga hugaw ang hinluan na sa Ginoo. Hugaw para sa uban, si Cornelius ug katong kauban dito, hugaw kay hintil lagi sila, pero atubangan sila hinlo na sila. Ang nahimong hugaw hunakuna ato pang mga katunanong mga Hudiyo nga nakabig nas Ginoo kay wala sila kasabot sa gibuhat sa Ginoo. So nay mga panahon nga ma-misinterpret nato ang mga butang nga dapat dili na nato ka-issue because God made a way. He already cleansed giya ng inluan, pero para sa tao nga wa kasabot unsay nahitabo, hugaw pa to og it's a big issue. So pagkadungog sa mga tao, sa mga believers, Jewish believers, samtang nag-explain si Pedro, they stop, matud pa, they stop in verse 18, Acts 11:18, they stop objecting and began praising God. Niundang na sila og object or supak og nagdaig na sila sa Ginoo. They said, we can see that God has also given the Gentiles the privileges of repenting of their sins and receiving eternal life. So ilang nasabtan nga ang Dios gayud kuno naghatag og kay gayunan sa mga hintel nga maghinulsol aron dawat sila sa kinabuhi walay katapusan. So naingato to kay naay wala na sabtan nila sa gibuhat sa Ginoo o gipasabot lang gyud ni Pedro ang nahitabo. It was not Peter's own will nga mahitabo to, will to sa Ginoo, si Pedro lang gigamit. So naay mga conflict usahay because na misunderstood, na misinterpret, but God did it for His glory and for His honor. So kung maminaw ta sa kining negative ang hunakuna, negative ang pagbati, negative ang istorya, unya ato nang ipangkalat pod kitay nakasala. Sama sa nitabo ni Pedro giaway gid siya nganong gingana kuan gid siya criticize gid siya pag-ayo kay ngano kuno ni kaon lagi adto dito sa balay sa hintil nga si Cornelius o nga hugaw, pero gilimpyuhan na day sa Ginoo. So kung ang statement diri no nata i-capture sa to dapita
adire sa Acts chapter 10 verse 15, kani nga statement sa Acts chapter 10 verse 15. But the voice spoke again. Una ni pagkuan ni Pedro katong pananawon siya, itaga siya pananawon. Kay mo balibad ba si Pedro nga ingon ang anghel nga kana nga mga hayop sa bakod og kana og bakod patya og kana. Ingon si Pedro, wala ko ni kaon og mga hugaw. Ingon din sa verse 15 sa Acts chapter 10 verse 15, the voice spoke again, do not call something unclean if God has made it clean. Ayog isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Ginoo. Then same vision was repeated 3 times. Then the sheet was suddenly pulled up to heaven. Wala na ingon din nga hinluan pas Ginoo. Ayog isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Ginoo. Wala ingon hinluanan pas Ginoo. So ang ginluan na sa Ginoo dili na nato isipon nga hugaw. So sa tao, ang tao nga hugaw nga ginluan na sa Ginoo tungod kay namati sa pulong Ginoo, ni dawat sa pulong sa Ginoo is kun hinlo na to ba nga sa Ginoo. So nidawat sila nga malipayon ug matod pa nabautismuhan pagid sila sa Espiritu Santo. Nag-positive ug negative, di ba? Positive ug negative. Nagpagwali ni Pedro dito, grabe nga positive, grabe ang pamuhat sa Ginoo. Sila kung tanan pamilya ni Cornelius ug mga friends and relatives na tandog sa Espiritu sa positive, grabe ang power sa Ginoo. Pag umagwali pag uli ni Pedro. Kay chapter 10 man tong Cornelius nga pagka-save og sa friends and relatives, pagka chapter 11 uli na si kuan, balik na si Pedro. Pagbalik niya sa Jerusalem, nadunggan man ingana. Ay grabe nga pag-criticize sa iya ha. Gi-explain lang dayon ni Pedro unsa naitabo. Ni stop na dayon sila og object og nisugod sila daig sa Ginoo. Sumo na ipasabot lang nato ang gibuhat sa Ginoo, gipadayag sa Ginoo para nga muhayag na ilang mga pananaw og ilang mga pagbati ug dili na magpadayon ang pagsulting negative, pag criticize, pag himo og conflict and causing division. So ingana. So it's very clear that the Bible is telling us the whole truth nga naadyoy mga negative ug positive mahitabo. Pero as long as we continue to explain the truth, what God has done, then naana na sa matag usa kung unsaon nila pagdawat ang kamatuoran. Kung ilang dawaton is mabulakan sila. So even the believers, the mga apostles na ay mga conflict, because that's normal. Ganit dito sa langit na i-conflict. Nakig-conflict si Lucifer sa Ginoo. Motong na inahitabo nga rebellion na hitabo 1/3 of the angels ngani obey ni dapig ni Lucifer og nahimo siyang Satanas. So muna careful ta igsuon, if we could not able to control ourselves when pride enters and we could not able to manage that, we could not able to lower down our emotion, it's very dangerous. Mo tingin sa guard your heart, bantay inyong kasing-kasing, inyong una-una na dili makorrupt sa kaaway, dili mag-negative. We have to be careful because Satan wants to steal our good heart, replacing it into a bad one, nga dili na maayo. So muna ang bantayan gid nato atong kaugalingon because this will bring us not good if we are not careful. Ana. So muna nga God reveals to us through His Word nga naagyoy mga panahon nga na i-conflict maitabo. There is a separation. So moto nag-separate na dayon ang separated na si Lucifer sa Ginoo, nahimo na siyang Satanas. Because of negative nga
feelings, negative thoughts, and negative motives. And kato ganina, ang endong key verse, nag-separate si Pablo o si Barnabas because of conflict mahitungod kan John Mark. So, kang ganina po sa chapter 11, nag-conflict ang mga Jewish believers ilang gitabangan si Pedro kay ngano nagkikaon si Pedro ni adtos balay ni Cornelius. So na mga ingana nga nag-cause unya bitaw no. So we should be careful kinsay atong gidapigan ang naaba sa side sa Ginoo or katong gigamit nga tester. So ingana siya, we should know kinsay atong gidapigan. Asa ta nag-side? Sa antagonist ba or sa kining sa kontrabida ba or sa bida ba? Once ka ang Dios uban nato nata sa bida, once ang Dios murag ni kuanta delikado na nahimon atang kontra bida. So there are conflicts that will arise and it's up to us how we handle, how we analyze the situation. So let's all be careful and let's be able to know the truth nga there is kalibutan, normal jud na. Pero kung magpadanita ana, magpa-apekto ta ana nga ika-discourage na to, because no one is perfect here on earth. Wala bisan kita naatay mga negative. So if we are looking for perfection, it's very hard to reach that. Lisod ka ay nato makabot na kay ang perfection sa kinatibukan dito sa langit. Wala natay wala natay kanang mga apan-apan dito. Dili sa kalibutan na apa jud kan kita apan-apan bisan pag unsa ta ka close sa Ginoo na agitay negative gyapon. So ingana mo na nga sa to looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Nganuman kay kumutan auto sa unsig ka tao na agitay diferensya. Nagitay diferensya kung sa Ginoo ta matan ako man siya diferensya man siya negative. Positive man siya maay man kay siya kita na amang gitay something not good. Kung sa mo to malayo tas Ginoo mo tukar din atong karaang pagkatao. Pero dutas Ginoo ang atong bag-ong pagkatao maojoy mo mudayag. Pero layo na tas Ginoo ang atong daang pagkatao mo ni siya ang magmanifesto mo gawas. Sumunay sa Ginoo, come closer to God, draw near to God and He will draw near to you. Duol sa Ginoo siya mo duol kanibo kay aron nga mahinluan ta mo sidlak ta mudayag ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi o kung muday ang himaya sa Ginoo sa atong kinamahimaya siya o mo din to di siya madismaya o layo pa kita sa atong haya kung ang mahimuot nga magamit pa ta niya mahimuot siya sa atoa. So let us thank for the word of God. Father God, thank you so much sa imong pulong. Ikaw magapaday og lig-on dasig lipay sa matag usa to understand the realities of life here on earth, that there are conflicts sometimes to happen, to let everyone know nga naagyo in perfect there is kalibutan og ang matag usa imong gitan-aw lamang during sa mga disputes, mga disagreement, mga conflicts in life. Lord, seal your words with your precious blood that we could able to understand and adjust the situations when things happen negatively. Hallelujah. You will be honored and you will be glorified in our lives, O Lord God. Hallelujah. Through repentance, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So God bless us all. Thank you for watching.